Pakilala natin, Sister L, ang ating aplikante ngayon, ang ating bisita, senatorial aspirant. Yes, ang ating aplikanteng Lakay, nag-a-apply sa masang Pilipino at tumatakbong senador. Siya Lakay ay mula sa ang kanyang political party ay Partido Demokratiko Pilipino o PDP Laban. Isang abogado Lakay at nagtapos ng Bachelor of Arts in Political Science cum laude sa University of Pangasinan, Bachelor of Laws sa University of Pangasinan at Masters in Business Administration sa University of the Philippines, Diliman. Siya Lakay isang trial lawyer at managing partner ng R. Lambino and Partners Law Firm dyan sa may Ortigas sa Pasig. Siya Lakay ay isang profesor, Professor of Law sa University of the East College of Law at University of Pangasinan College of Law at naging administrator at CEO ng Cagayan Economic Zone Authority noong 2017 hanggang 2022 at naging presidential advisor for Northern Luzon, consultant ng Office of the Speaker, House of Representatives noong 1995 hanggang 1998 at naging chief of staff ng office ni Senator Loren Legarda noong 1998 hanggang 2000 hanggang 2000. Ipapakilala ko na Lakay dahil mahaba ang credential ng ating banggitin mo ito dahil papag-usapan na ito. Siya ay member din ng Philippine Constitution Association of the Philippines. Yes. Philippine Constitution Association o PhilConsa. Yes. So, at naging bahagi din siya Lakay ng Integrated Bar of the Philippines o IBP at Ambassador for Peace ng Interreligious and International Confederation for World Peace. Ang atin pong aplikante ngayong araw at tumatakbong senador, si Attorney Raul Loyola Lambino. Attorney, good morning. Good morning, Sister L, at good morning, Lakay. Good morning po. Babatiin ko yung ating mga kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yung mga kababayan natin sa norte, na imbangag sapa, katakay amin na po, basanto siya kabosan, dito na probinsya ng Pangasinan, maya pa Gakekongan, dyan sa Pampanga sa Tarlac, at maayong adlaw, kaninyong tanan sa ating mga kababayang mga Bisaya. Di ba natin mga Muslim? Assalamualaikum at Mubarak Ramadan. Ramadan ngayon. Yes, oo. Medyo i-correct natin yung ibang binanggit mo. Yung sa University of the Philippines, hindi po ako nakatapos ng Masters of Business Administration. Nakakuha lang po ako ng ilang units sa MBA. At hindi na rin po ako nagtuturo ngayon sa University of the East. I used to be Professor of Law sa University of the East at sa University of Pangasinan. So, semi-retired na po ako na ngayon. Pero still, nagturo pa rin kayo, yes, attorney. At siya ay nakilala nung siya ay maging administrator ng Cagayan Economic Zone Authority o CESA. Ayan. Anyway, Attorney Raul Lambino, sir, ayan. Kayo po ay miyembro ng partido ng dating Pangulong Duterte, Partido Demokratiko Pilipino. Ayan. Sabi na aking bubit, kasama ka pala sa Hong Kong noong linggo, nung may rally ng pasasalamat ang dating Pangulong Digong. Nung bang nasa Hong Kong ba kayo, may higing na ba kayo ang dating Pangulo na siya ay arestuhin ng International Criminal Court? Meron ng mga lumalabas na balita noon na merong ilalabas ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Duterte at sabi naman ni Tatay Digong nakahanda siya na kung anuman yung gagawin sa kanya at tulad ng kanyang binanggit nung siya pa ang Pangulo sa mga kapulisan natin, sa mga armed forces natin, basta gawin nyo yung trabaho nyong tama. Kung anuman ang mangyayari, ako ang harap at sasagutin ko yan. So ganun si PRRD kung papaano siya maging isang leader at manilbihan sa bayan at para sa mamamayan. Sabi nga niya, kung arestuin man nila ako o kaya gurgurin ako, sabi niya, lahat naman ng ginawa ko ay hindi para sa akin, hindi para sa pamilya ko, kung hindi para sa mamamayang Pilipino, para sa ordinaryong tao at lalong-lalo na para sa mga pamilya ng overseas Filipino workers. So, yun ang kanyang mga katagang binitawan noon nung nasa Hong Kong kami. Attorney Lambino, parang biglaan yung pagtungo nyo sa Hong Kong nung linggo. May mga report na nagbalak nga ba ang dating Pangulong Duterte na magtago, pumunta sa ibang bansa at doon magtago, katulad ng China? Walang ganun. Hindi yun biglaan, talagang nakasama yun sa schedule namin yung pagpunta
pagpunta namin sa Hong Kong. Dahil nga nangangampanya kami sa ating mga butante, OFWs. kahit na yung mga overseas Filipino workers. Kasi mauunang boboto kasi yung mga overseas Filipino workers by at least 1 month. I think sa April 13 yata mag-uumpisa yung kanilang pagboto. Ano? So, kailangan naming pumunta sa Hong Kong at iyan ang pinakamalapit na maaari naming puntahan. So, naka-schedule talaga yun. At kung gusto ni Tatay Digong na umalis sa Pilipinas, hindi na siya bumalik, ginawa na niya sana yon, no? Kahit na hindi siya pupunta sa China, doon lamang sa Hong Kong siya mananatili. Pero hindi. Actually, in advance pa nga niya yung balik niya sa Pilipinas. Dapat nga hapon yung balik niya nung March 11. So sabi niya, hindi, balik na lang tayo ng maaga para harapin natin kung ano man yung inihain nila sa atin, gagawin natin para tignan natin kung ano ang pwede natin gawing remedyo. At yun nga yung ating nakakasakit na eksperyensya dahil hindi siya nabigyan ng due process nung siya ay arestuhin. Pero Atty. Lambino, kilala natin ang dating Pangulong Duterte na barako, macho, ika nga. Oo. May mga nagsasabi no na hindi siya magpapahuli ng buhay sa mga taga-ICC. Ayan, pero bakit nagbago ang sitwasyon? Siya ay sumunod, Atty. Lambino. Hindi sir. siya sumunod. Hindi siya sumunod. Maliwanag yung kanyang mga binitawang kataga na it was against his will na siya ay dinitain ng Philippine National Police doon sa Villamor Air Base. Actually, ang alam namin ay siya ay aarestuhin sa airport pagdating niya at dadalhin siya sa krame. Pero hindi. Hindi siya dinala sa krame ng pulis. Nanatili sila doon sa Villamor Air Base na yan ay Armed Forces of the Philippines na kampo. Ang dahilan nila, hindi raw nila mailabas si Tatay Digong kasi marami ng tao na nag-aabang sa labas. Baka magkaroon ng ma-stampede. Nung mga oras na yun, wala pa. Wala pang mga tao. So kaming mga abogado, yan, kasama yan si former Justice Secretary Bebot Bello, ay nag-aabang kami, nadadalhin sa krame. Sabi nga ni Secretary Bello, hindi, may commitment sa atin ang PNP na doon natin siya kakatagpuin sa krame. Pero hindi na siya dinala sa krame. Kaya sinikap naming makapasok at makausap si PRRD. Hindi kami pinayagan. Hindi pinayagan si Secretary Bello na supposed to be siya ang lead lawyer ni PRRD. Ang nandoon lang sa loob ay si Attorney Mijaldea at si Attorney Delgra na si Attorney Delgra naman ay abogado sa PDP laban. No? Hindi naman yun ang personal choice ni PRRD na hawakan yung kaso niya kung meron man. Kasi kailangan somebody who has the expertise in criminal justice system. At si Secretary Bello, he was former Solicitor General, former Secretary of Justice. Yes. Alam niya ang kanyang gagawin. Pero hindi siya pinayagang makapasok doon sa Villamor Air Base. Attorney Lambino, sinasabi niyo po na prior po sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, meron na po kayong arrangement with the Philippine National Police, with the authorities po dito sa ating bansa na pagdating niya, aarestuhin siya pero sa krami po dadalhin. Walang arrangement na ganun. Iyon ang information na sinabi kay Secretary Bello. So, naghihintay kami na ganun ang gagawin pero hindi nila ginawa. At gusto kong i-emphasize yung karapatan ng isang Pilipino o kahit na sinong tao na kung siya ay na-isyuhan ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Yung Rome Statute of International Criminal Court under Article 59, Section 1, Section 2, Section 3, maliwanag ang karapatan ng sino mang inaresto na yung warrant of arrest ay kailangang idulog pa ng custodial estate, meaning to say yung Philippine government sa appropriate competent judicial authority, meaning to say sa korte dito sa Pilipinas kung may basihan pa yung pag-aresto sa kanya, tama ba yung prosesong ginawa, ano yung mga karapatan ng isang tao na aarestuin base doon sa ICC warrant of arrest. Hindi namin sinasabi na meron pang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas kasi nga hindi na tayo membro ng ICC. But assuming na ang sinasabi ng ICC na meron pa rin silang jurisdiction kay PRRD kahit na hindi na tayo member ng ICC. Kasi ang mga sinasabing krimeng naganap ay between March 2011 hanggang 2019. Member pa tayo ng ICC. Member pa ng ICC. Pero nakasaad pa rin doon sa Rome Statute of International Court of Justice na merong right to due process ang sino mang akusado na dapat dinala muna yung warrant of arrest o si Tatay Digong sa competent judicial authority, meaning to si korte dito sa Pilipinas na tignan ang validity ng warrant.
Hindi nila ginawa yun eh. Talagang inapura na talaga siya ay paalayasin sa Pilipinas. Kaya siyempre, nag-react yung kanyang pamilya, yung anak niya, yung daughter niya, si Kitty Duterte, na sinabi, kinidnap niyo yung aking tatay. It's kidnapping. Which I think it is. It is kidnapping. It is illegal arrest, arbitrary detention, and kidnapping ang nangyari. Kasi inapuran nila eh. Hindi nila dinala sa korte dito sa Pilipinas para protektahan yung karapatan ng isang aarestuin o inaresto na. Maliwanag yan sa Article 59 ng Rome Statute of International Alam mo, Trade. iba-iba ang explanation dyan na Atty. Lambino, Tama sir. po yun. Oo. Pinapanood ko yung BBC kahapon ang headlines nila, Philippine government extradites Duterte. Ayan, yung extradition, maliwanag yan. Even in extradition treaty, katulad ng Philippines and America, meron tayong extradition treaty and with other ASEAN countries. Pag yung tao, Pilipino man o dayuhan, na nasa Pilipinas, na nagkasala o gumawa ng krimen sa Amerika, isyuhan ng warrant, pupunta rito, i-request pa rin ng yung state ng Amerika, tulad ng nangyari kay the late Congressman Mark Jimenez. Naalala mo yun, kaso na yun? Nakulong sa Amerika. Bago siya makulong sa Amerika, inaresto dito sa Pilipinas at nagpunta sa korte, matagal na hearing proseso kung dapat ba naarestuhin siya at ipadala sa Amerika. Ganon din dapat sana ang ginawa. Because we have the right to be covered under the protection of our Constitution and our existing law. Okay. Maliwanag yung right to due process under Article 3, Section 1 at saka yung Article 3, Section 2 na no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law, nor shall anyone be denied of the equal protection of the law. Tapos under Article 3, Section 2, sinabi rin yun, the right of the persons against unreasonable searches and seizure, except when there is a warrant issued by a judge based on a probable cause which must be personally determined by him. Maliwanag po yan sa ating saligang batas. Dapat sana sinunod nila itong procedure na ito. Because these are not just procedure. These are substantive, inherent rights of every Filipino. Okay, Attorney Lambino, sir. Ayan, nandyan na po yan. Yes. Ayan, sa inyong grupo ng dating Pangulong Duterte, ano sa pananaw ninyo, ano ang nangyari? Bakit hindi sinunod ang mga ito? Bakit minadali? Takot ba ang administrasyon na manatili pa ang dating Pangulong Duterte sa Pilipinas? At minadali ang pag-aresto at pagpapadala sa The Hague, the Netherlands? Maliwanag na ito ay political persecution. Maliwanag na gusto nilang matanggal ang isang Digong Duterte dito sa political equation na nangyayari ngayon. Nakita naman natin kung gaano karami ang supporters ni Tatay Digong sa lahat ng mga pagtitipong dinadaluhan niya. Jumpak ang mga tao kahit na open field o kaya sa closed door like nangyari doon sa Hong Kong. 3,000 plus yung ma-accommodate doon sa loob ng stadium. Jumpak na jumpak. Pero yung mga nasa labas, mahigit 20,000 mga Pilipino ang naghihintay kay Tatay Digong. Magpunta ka sa Davao, sa Visayas, kahit saan siya magpunta, dinudumog ng tao. So, iyan talaga maliwanag na siguro gusto nila. Tanggalan natin yung ulo, yung opposition, ang PDP Laban. Pag natanggal natin yan, magkukulaps na yan. Pero kami sa PDP Laban, lalong-lalo na ako, alam mo naman ako lakay. Opo. Basta karapatan at legal ang ating ginagawa, hindi po tayo uurong sa laban. Okay, ngayon nawalan ang ulo ang dating Pangulong Duterte. Sino ang papalit sa kanya bilang leader ngayon ng PDP Laban? Hindi pa rin nawawalan ng ulo. Si Tatay Digong pa rin ang ulo namin. Kahit na physically wala siya rito sa Pilipinas, pero yung kanyang espiritu dito sa Pilipinas o ang kanyang karisma sa Pilipinas nananatili pa rin. So siya pa rin ang ating leader sa opposition. At yung mga pahiwatig niya, yung kanyang mga bibitawang salita, kung hindi man siya makapagsalita live or recorded, then i-relay niya yan sa kanyang mga abogado at sigurado naman yung kanyang mga abogado sasabihan kami kung ano ang gustong direksyon ni Tatay Digong. Para kayong CPP-NPA, parang si Joe Masison nasa The Netherlands. Iba yung kay Joe Masison noon at saka si Halandone kasi sila talagang tumakas ng Pilipinas at nagtago sila sa Netherlands. Dito si kay Tatay Digong hindi niya gustong umalis dito. Sabi niya, kasuhan niyo ako dito sa Pilipinas. Pero itong gobyerno natin, hindi. Talagang isinuko siya roon sa ibang bansa. Ay gumagalaw naman yung hustisya natin dito.
bakit hindi dito siya litisin nung sinasabi nilang 30,000 na pinatay sa drug war? Fake news yan, marites yun. Walang ebidensya na ganun karami ang namatay. Yun lang lumabas sa mga dyaryo like yung Philippine Daily Inquirer or yung Rappler. Sinakyan yan, pinalaki yung issue. Pero walang katotohanan na 30,000. Asan ang ebidensya niyan? Na 30,000. Di meron na sanang 30,000 families din ngayon na nag-iingay. Ilan lang naman yung maingay. Na yung 7 yata o 10 na pamilya ang nagsasabi na ganun. Pero wala. Asan ang 30,000? Wala. Or 20,000. Yung iba nagsasabi, mga 5,000 lang yan. Wala silang maipakita na ganun karami. Pero yun ang kanilang narrative ngayon. Yun ang istorya nilang binubuo para pagtakpan yung pagkakamali nila at pag-alipusta nila sa karapatan ni Tatay Digong nung siya ay ibinahe doon papunta sa Netherlands na hindi sinunod ang kanyang karapatan. Attorney Lambino, sir, kayo po ba ay umaasa na sa International Criminal Court ay makakuha ng hustisya, fair trial ang dating Pangulong Duterte? Uulitin ko yung sinabi natin kanina na wala ng jurisdiction ang International Criminal Court kay Tatay Digong o kahit na sinong Pilipino pa magmula noong 2019. Bakit natin isusurrender yung ating karapatan sa isang sinasabing korte na hindi na natin kinikilala? Hindi na nga yung kinikilala sa Amerika. Hindi kinikilala yan sa Russia, sa China. Mga member ng permanent members of Security Council ng United Nations. Bakit tayo magpapaalila dito sa isang organisasyon na international? Alam nyo yung napakinggan nyo siguro, napanood nyo yung press conference ni President BBM pagdating niya nung isang gabi. Sinasabi niya na hindi kami sumunod doon sa International Court, Criminal Court. Sumunod kami sa obligasyon natin sa Interpol. Di ba yun ang kanyang statement? Yes, Interpol. Nakalimutan yata ni BBM na ang Interpol, ahensya yan ng ICC, implementing agency ng ICC. Kung hindi dapat sundin yung ICC, bakit mo susundin yung ahensya ng ICC na Interpol? Dahil daw meron tayong mga commitment. Pero lahat yan, kung commitment yan, they should observe due process in the Philippines. Request lang naman yan. Pag may red notice yung Interpol, ipaliwanag natin, red notice, it is a mere request. It is not the obligation of the Philippine government to comply with that request. Tayo lang ang bansa. Pinagtatawanan tayo ngayon sa buong mundo ng bansang Pilipinas ay ipapalit niya yung kanyang sovereignty at ang karapatan ng kanyang mamamayan for political expediency. Yan ang nangyari rito. Political persecution, political oppression, political expediency ang ginawa nila kay Tatay Digong. Ramdam namin yung hinaing ninyo, Attorney Raul Lambino, sir. So sa ganitong sitwasyon sa nangyari kay dating Pangulong Digong, ang inyong hanay ba, ang inyong grupo ay mananawagan pa rin ng people power? Tulad ng panawagan ni Attorney Harry Roque. Sa akin po, lagi kong sinasabi na daanin natin ito sa mapayapang pamaraan, daanin natin to sa dasal, daanin natin to sa pakikipagtalastasan within the bounds of our Constitution. Meron tayong freedom of speech, freedom of expression, freedom of the press. Doon natin daanin. Hindi ako naniniwala na kailangan natin ay marahas na hakbang dahil sa nangyaring ito. Meron pa tayong mga judicial remedies available here in the Philippines, kaya tayo naghain ng petition sa Supreme Court. Naghain din ng petition si Kitty Duterte at saka si Mayor Basti Duterte sa Supreme Court. Hintayin natin yung magiging decision ng Supreme Court. And we are going to wait for that. At doon naman sa Hague, nandoon na si Vice President Inday Sara at saka si Congressman Pulong Duterte para makipagpulong sa mga abogado doon sa Netherlands, yung team of lawyers who will be assisting PRRD doon sa defense niya, doon sa Hague. Ako, umaasa ako bilang isang abogado, bilang isang practicing lawyer ng napakatagal na panahon. Hinawakan ko rin yung kaso ni PGMA. Alam po niyo yan. Yes. I was one of the lead lawyers of former President Gloria Macapagal Arroyo nung siya ay hinuli, ikinulong ng 6 na taon under the Noynoy administration. Nagtiyaga kami. Pinaglaban namin yung kanyang kaso. Lahat na ipanalo namin under the leadership of former Justice Secretary Titong Mendoza. Na napakagaling na abogado at marami akong natutuhan sa kanya. So, I will always follow the rule of law. I will always follow the rule of law. But we cannot also deny the right of our people
to go into peaceful assembly and gather themselves. Kasi constitutional right din yan eh. The right of the people for a peaceful assembly. Pag peaceful naman, yung kanilang pagtitipon, at yun ay para ipahayag yung kanilang damdamin, yung kanilang nasolve, then let's go for it. At sabi ko nga, pag ako ay nagkokomento sa aking mga live sa social media account, we can do also people power digitally through our Facebook, Twitter, TikTok, and other social media account. We have more than 70 million Filipinos are in social media realm. Pwede nating gawin. Walang lugar dito sa Pilipinas na pwede tayo mag-gather ng 70 million. But we can do that in social media. Ayan, actually, nangyari kay dating Pangulong Erap noon. Text-text lang no araw di ba? Yung mga... Jurassic pa noon. Jurassic pa noon, di ba? Anyway. I was part of that also, yung grupo na yon. Pero nabanggit mo si dating Pangulong GMA, Congresswoman na Gloria Macapagal Arroyo. Ano bang meron kayo ng dating Pangulong Gloria? Ba't pareho kayong bumabata? Well, sabi ko nga, kung mahal mo yung Panginoong Diyos at mahal mo ang bayan, mahal mo ang mga Pilipino kapwa, lalong-lalo na ang mga mahihirap, ay nakaka-inspire yon. Kailangan meron kang inspiration. Hindi yung stress lagi. No? At ang inspirasyon ko ay yung mga kapwa ko magsasaka. Kasi nagsasaka na ako ngayon na lakay. Meron akong munting sakahan sa Pangasinan. May mga inaalagaan tayong mga baka, kalabaw, gansa, manok, at kung ano-ano mga hayop na pagkakakitaan. So, nagtatanong kayo doon ng utong kabatite? Ay, wala. Pinakbet. Agmula ka, iti utong kan kabatete, kan tarong kasi parya. Kan parya. Pwede na magpakbet. Wala. Mas tipakbatilo ko. Man on this day tayo sa Sir El. Kapag nga gapo di Pangasinan na kan naimas. At KBL. Ginuguto mo sila kay attorney. KBL. Kamati ang bagoong tsaka lasuna. Lagi mong binabanggit yan lakay. Kaya kabisado ko na yung mga pagkain ninyo dyan eh. Okay. Pero ito muna sa ating bakit ikaw, medyo mainit ang start. Hindi pa tayo nagbabakit ikaw lakay eh. Pero simulan natin sa pagtatanong ng isa sa ating mga kababayan attorney. Meron tayong reporter na nasa labas, si RH15, Miss Giselle Ricafort. Meron siyang kasama at meron po siyang itatanong sa inyo. Giselle, saan kayo ngayon at sino ang iyong kasama para magtanong kay Attorney Lambino? Si Sir El, kaya nandito tayo ngayon sa Barangay 13 sa lungsod ng Pasay. Kasama natin si Ate Glenda Aduana, isang barangay tanod sa loob ng 15 taon. At narito yung kanyang katanungan kay Attorney Raul Lambino. Sir, good morning po. Ako po si Glenda po. Nagtatanong po ako, sir, kung ikaw po ang manalo, attorney po ng pagkasenador, ano po ba ang pwede naming matanggap sa iyo na health benefits? Kasi po kami bilang isang frontliner, araw-araw, 24 hours kami naka-duty. Sa aming honoraria lang po ang natatanggap namin, 300 a day lang po. Ano pa kaya ang pwede naming matanggap sa iyo bilang isang magiging senador? Kung magiging senador. Yes. Na aming ginagawa sa buong maghapon po. Kasi po kami 24/7 po kami naka-duty po. Maraming salamat, Aling Glenda. Alam na alam ko po yung kalagayan po ng ating mga barangay health workers kasi nga po yung aking anak. Barangay Tanod. Barangay Tanod kayo, Barangay Tanod. Pati mga Barangay Tanod. Yung aking anak ay kasalukuyang Vice Governor ng probinsya ng Pangasinan, si Vice Governor Mark Lambino. At yung aking may bahay ay dating mayor din po ng aming bayan sa Mangaldan, Pangasinan. At iyan lagi ang ating tinitignan na papaano ba natin mabibigyan ng kaukulang benepisyo itong ating mga barangay tanod, barangay health workers na hindi katulad ng mga barangay kagawad na meron na po silang nakalaan na sweldo sa ating budget ng pamahalaan. So sisikapin natin na kung hindi man mabigyan ng national government ng kaukulang sweldo itong ating mga barangay tanod, dahil kakulangan ng pondo ang laging problema ng ating national government. Tignan natin kung paano maisasaayos yung ating local government code para mas mabigyan ng mas malaking pondo ang mga local government units at sila ay isasama natin doon sa batas na gagawin natin na maglaan sila ng taunang pondo
para sa kapakanan ng mga barangay tanod at mga barangay health workers. Ang nangyayari kasi ngayon ay parang nagiging discretion na lamang po ng mayor yan o kuminsan ang gobernador nagbibigay. Pero gustong gawin natin yan ay maging obligatory sa lahat ng mga naninilbihan sa barangay tanod, barangay health workers, na magkaroon sila ng aasahan nila buwan-buwan na tatanggapin nila. Kung hindi man po kalakihan, kahit papaano, meron na po silang nakalaan na pondo na pwede po nilang gamitin. Ayan, Ate Glenda, ha? Ayan, Po, Anthony po, kasi po kami, may anak po ako nag-aaral, nag-uupa po kami, lalo kami galing kami sa demolition po. Kaya yun ang hirap namin, nagagawa na lang kami ng paraan para makasurvive po sa araw-araw. Ate Glenda, siguro bilang barangay tanod, siguro pagplanuhan nyo, tumako kayong barangay kapitan. Opo. Titingnan po natin yung kalagayan ng ating mga maralitang nasa lungsod. Kasi may edad na. Ayan. Ay, Okay. Okay, maraming salamat, Giselle. Ayan, napatawa natin si Oo, kasi Ate Glenda Margarin. Kasi kanina sobrang seryoso ni ate. Nakausap lang si Ate Lambino, napangiti ka agad. Okay. Ang sweldo lang pala ni 300 per day. Lakay. Nagsimula daw sila sa daan hanggang 150 noong araw. Ngayon, malaki-laki na daw yung 300 na yan sa arawan. Si Ate Glenda Aduana mula dito sa Barangay 13 sa Pasig City. Kasama pa rin natin lakay ang piloto natin si Kuya JB Bedanya. Ito naman si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Giselle Ricafort. Ate Glenda Margarin Aduana, ayan, Barangay Tanod, ayan, para madagdagan ng benepisyo mo, lumipat ka na ng Maynila. Ayan, may 3,000. Pang senior citizen yun, lakay. Mukhang senior citizen naman si ate na. Ikaw talaga. Si Mayora Hani Lacona, namumudbud ng 3,000. Ayan. Para sa mga senior citizens. Para sa mga senior yan, lakay. Ayan, pwede ba tayong paggawa ng ID sa recto? Ayan. Bawal yun. Bawal ba yun? Okay. O nga pala, ata ni Lambino, sir, ayan, Vice Governor nga pala anak niyo, si Mark Lambino, ano ha? Opo. At saka si Darling, ayan, si Mayora, ayan, mayor pa rin ba ng Mangaldan? Incumbent ba? Hindi na. Susubukan niya uli. Tatabalik uli. Ayan, so ngayon, ito na ang tanong namin. Bakit gusto mong maging senador? Apo Attorney Raul Loyola Lambino, sir. Well, sa katotohanan, hindi ko ito pinangarap na tumakbong senador ngayon. Pero ako ay napakiusapan ng PDP Laban ni Tatay Digong na maisama sa senatorial line-up. 6 lang kami nung una sa PDP Laban, nadagdagan ng 3, ngayon naging 10 na kami. At sinabi ko noon na hindi naman ako sikat. Hindi naman ako artista, wala ako sa entertainment industry. Hindi naman ako nasa media na ang aking pangalan ay matunog na sa mga ordinaryong mamamayan na kilalang kilala. So wala po akong tsansang manalo, sabi ko kay Tatay Digong. Alam mo, sabi ni Tatay Digong sa akin, paano mo masasabing hindi ka mananalo kung hindi mo subukan? Pero sabi niya, mananalo ka sa halalan na ito. Maniwala ka sa akin. So, ganun pa man, 2 weeks before the election niya sinabi sa akin yon. October 6, may biyahe na naman ako sa ibang bansa. 2 days na lang, deadline na ng filing, tinawagan uli ako ng PDP Laban. Sabi ko, hindi, iniwanan ko na lang dyan yung COC ko at yung CONA ng PDP. So, ifa-file yan ng abogado ko. Sabi, i-file mo na ngayon kasi pupunta si Tatay Digong dito sa Manila Hotel ng October 7. So, pina-file ko sa abogado ko yung candidacy ko habang nasa ibang bansa ako. Pero alam mo, Lakay, magmula nung October 8 hanggang February 11, hindi ako nagparamdam na kandidato ako. Bakit? Kasi masyado ka mahiyain. Kandidato na rin ako, sabi ko, pero sa batas sinasabi na kailangan mag-umpisa kang mangampanya February 11. Pero sa mga iba kasi, take advantage doon sa loophole ng batas na kahit nag-file ka na, sabi naman ng Supreme Court, hindi ka pa kandidato, kaya pwede mong gawin lahat ang pwede mong gawin. So, ako naman, sabi ko, well, other than wala tayong gastusin, wala tayong resources, sabi ko, hintayin ko yung February 11. Pero ito yung dahilan, sabi ko, nakita ko yung kalagayan ng ating bansa at ng mamamayang Pilipino. Kaya nung tinanong ako, bakit ka tumakbo? May tsansa ka bang manalo? Sabi ko. Ang tsansa meron. Pero tumakbo ako at kung iboboto nyo ako, ito ang tandaan ninyo.
Sa loob ba ng 20-30 taon, kayong mga ordinaryong mamamayang Pilipino ay nakaranas kayo ng gutom? Kayo ba ay mahirap pa rin? Gumanda ba ang inyong buhay? At okay na yung pamilya ninyo? Kung ang sagot po ninyo, oo, gumanda ang aming buhay. Okay, hindi kami nakaranas ng gutom. Maayos na yung kalagayan ng aming pamilya. Iboto nyo uli yung mga tumatakbong senador. Ibalik nyo po sila. Pero kung sa tingin ninyo ay naghirap kayo, nakaranas kayo ng gutom, hindi pa maayos ang inyong pamilya, hindi maayos ang inyong lugar, subukan nyo po yung bago. Number 34. Raul Lambino sa Senado. Ayan ang aking sagot. No? Ayan. Na-segue agad yung numero. Okay ka, darling. Teka muna, kung manalo kang senador, Apo Atty. Raul Lambino, ano ang mga panukalang batas na binabalak mong gawin para napapakinabangan ng ating mga kababayan? Meron akong 5 binabanggit palagi. Okay. Yung A-E-I-O-U. Aba. Yan yung aking simpleng programa. Para Yung nasa A grade ay one tungkol yan, sa agrikultura. Kailangan maging modernized na yung agriculture natin, maging mechanized, using new technology. Alam na alam kong gawin yan kasi ginagawa ko na eh. Okay. Grounded ako pagdating sa agrikultura. Hindi lang pagtatanim ng palay, mais, Kabatete, gulay, utong. pag-alaga ng mga hayop, kabatete, utong, tarong. At yan ang ating pagtutuon ng pansin. Marami tayong eksperyensya, napunta natin sa iba't ibang bansa, sa Middle East, maniwala ka, Saudi Arabia ngayon, tinataniman nila yung disyerto. Ganon din sa China, tinataniman nila yung mga disyerto nila. Israel. Israel. Yes. So, pwede natin gayahin yon, no? Pangalawa, yung edukasyon. Yung edukasyon natin kasi problema. Kakulangan ng classroom. Ilan? 160,000 plus classroom ang kulang sa buong Pilipinas. Paano naman gagaling mga estudyante natin kung nagsisiksikan silang parang mga sardinas doon sa maliit na classroom? Imagine that 3 shifts ang nangyayari karamihan sa mga urban centers, Metro Manila, like that. So, kailangan i-involve natin ang private sector under the public-private partnership. Kung walang pondo ang gobyerno sa paggawa ng mga classroom, gawin natin kaagad yung PPP at luwagan natin yung mga procedures dyan, yung mga red tape dyan at saka mga iba't ibang mga bureaucratic mess dyan para maingganyo natin yung private sector na mamuhunan sa pagtatayo ng magagandang classroom, kompleto sa electricity, sa tubig, comfort room para relax ang mga estudyante nating nag-aaral. At pagdating pa rin sa education, kailangan lagahan natin yung mga guro natin. Kasi importante yung mga teachers. Katulad ko, I've taught, professor ako ng batas, political science and law, for 25 years. Importante na yung teacher ay marunong at hindi siya aalis. Nangyari nga, papasok ka sa DepEd, teacher 1, teacher 2. Pagdating ng teacher 2, nako, baka hindi ka na ma-promote. Maghintay ka na lang hanggang mag-retire ka. Kasi walang available na mga teaching positions. So dagdagan natin yung plantilla position, teacher 3, 4, 5, 6. Para yung teacher happy siya. Meron siyang inaasahan na hindi na siya pupunta sa ibang bansa. Nauubusan na tayo ng mga teachers sa math, science, English. And guidance counselor. Bumupunta sila sa ibang bansa. So, paano naman mangyayari sa ating mga kabataan pag hindi natin mabigyan ng tamang guro? At ito pa ang pinaka-importante. Doon pumunta sa edukasyon. Baguhin natin yung mga courses na itinuturo sa ating mga kabataan. Digital age na tayo eh. Andyan na yung tinatawag kong derivative technologies o kay disruptive technologies of science, technology, economics, engineering, management, and math. Magpunta ka sa ibang bansa ngayon. Dito sa ASEAN na lang. Huwag na tayong pumunta sa Europa or Amerika. Punta ka sa ASEAN. Dahil yan ang malapit. Lamang na lamang ang Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesia. O Singapore, malayong-malayo na. Uungusan pa tayo ng Cambodia. Dahil nakatutok sila ngayon sa science, technology, engineering, economics, management, and math. Tayo mayabang ang Pilipino. Sabi natin, we are the most number of Filipinos using cellphone. 70 million plus. Di gamitin natin yon, yung ating pagiging tech-savvy para matuto yung mga Pilipino na magnegosyo sila. Apo Raul. Yeah. Basta oras na yun, Apo. So yun na yun. Yung I-investment, yung overseas Filipino workers at yung unity with other countries, especially in Asia. So yun po yung aking programa. At siyempre yung constitutional reform. Palitan natin itong 1987 Constitution, patungo tayo sa federalism at saka parliamentary system. Apo Raul Lambino, sir. Ayan, bilang panghuli, kausapin niyo po ating mga kababayan, bakit kailangan nilang iboto
ang Attorney Raul Loyola Lambino sa Senado. Bakit ikaw po? Bakit ikaw ang iboboto? Maraming salamat sa pagkakataon na ako po ay inyong mapakinggan ngayong oras na ito. Kailangan po natin ang isang opposition sa ating pamahalaan. Kailangan natin ay isang boses na magsasabi kung ano talaga ang nangyayari sa ating bansa. Ako po ay mananatili na tutuligsa sa mga kamalian ng pamahalaan. At ako ay mananatili na tapat sa mamamayang Pilipino at sa bansa natin. At bilang isang membro ng PDP Laban, Team Suka, Team Duterte, ako po ay narito. Subukan po ninyo, hindi po kayo mabibigo kay Lambino. Mahabigan senatorial candidate, Attorney Raul Loyola Lambino, number 34 for Senator. Thank you and good luck, Apo Attorney Raul Lambino, sir. Just that, yeah. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.